Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po naman. Ako na rin sumagot eh. Magandang umaga po. Okay. Welcome po sa lahat ng naririto at salamat po sa Panginoon muli sa ating pagtitipon-tipon. Medyo iiba muna po tayo, hindi po tayo Romans ngayon. Ngunit may relasyon pa rin sa Romans. Sapagkat ang akin pong isi-share ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosa. At ito po ay tungkol din sa pagkakaisa at plano ng simbahan. Kaya pwede pa rin natin pong i-relate sa pinag-aaralan natin sa Roma. Noong pong 2 linggo o 3 linggo nakakaraan, nagkaroon po tayo ng membership class. I believe meron pong mga 14 o mahigit na mga nag-a-apply na maging member natin. Ano po? At inaral nila kung ano ang mga responsibilidad ng isang membro at papaano maging membro at bakit magiging membro ng simbahan. May patungkol po dito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sa ating simbahan, nais ko pong sabihin na ang ating pong center ay si Jesus Christ. Pwede ba po yung slide? Meron na ba? Wala pa? Yan. Okay ba to? Sige po. Ang ating pong pag-aaralan ay sa Colosas 2:1 hanggang 7. Tungkol po sa pagiging sentro ni Jesus sa lahat ng ginagawa sa ating simbahan at sa lahat ng simbahang tumatawag sa kanyang pangalan. Meron ka bang passion para sa church? Meron ka bang masidhi na paglalayon para sa church? Ang church ba ay kasama sa passion mo? O ang church ay fashion lang? Lumilipas, paminsan-minsan, naririyan ka, umattend o hindi, tabi-tabi po. Ang church ba ay passion mo o fashion lang para sa iyo? Gaano ka nakatagal sa simbahan? Magtatagal ka ba sa church? Pagtatanungin niyo po ako, hindi ko na po sasabihin dahil lalo lang ho akong tatanda pag sinabi ko sa inyo kung gaano ako katagal na nagsisimba. Nag-umpisa po kami nung ikinasal kami. Bago pa ako kinasal, nagsimba po ako sa isang simbahan sa Legarda, sa Maynila, na ang pastor namin si Pastor Ed Bansuelo. Tandang-tanda ako, naging president ng FIBIA, si Ed Bansuelo. Pagkatapos po napalipat ako sa Grace Bible Church sa Nagtahan. Tapos po napalipat ako sa Sampaloc Bible Christian Fellowship. Nung nagpakasal po kami ni Ate Doris, nag-church po kami sa UEC. Pagpunta namin ng Maynila, napapunta po kami sa Diliman Bible Church. Pagkatapos po bumalik kami sa aming home church sa Sampaloc Bible Church. Pagkatapos po, lumipat kami kasi nasa Tandansora na, lumipat kami sa Cornerstone Bible Christian Fellowship. Tapos po umuwi kami rito at mula noong 1996 hanggang ngayon, nandito po kami sa UEC. Nung bumalik po kami dito, itong church nito ay maliit pa lamang at yung ating kalsada na yan ay hindi yan sementado. Nasaksihan po namin kung paano gumanda ang lugar na ito at lumaki ang ating property. Gaano ka nakatagal sa church? Tatagal ka ba sa church? And I pray, ganun po ang mangyayari sa atin.
Ang pinakamatatagal ko pong mga kaibigan, simula pa po nung ako'y nasa Maynila nag-aaral, hanggang ngayon, kasama ko po dahil magkakasama kami sa simbahan. Magkakasama kami sa Christian movement. Dalangin ko po na ito rin ang magiging karanasan ng bawat isa sa atin. Para sa ating mga nag-a-apply na magiging members, panalangin po natin na ang ating mga members na ito ay mananatili at magiging malakas at magiging matibay. Yan po ang panalangin ni Apostol Pablo. Alam niyo po sa Amerika, nag-survey sila. Ang nag-survey ay Pew Forum, P-E-W, Pew Forum on Religion and Public Life. Ang report po nila, yung mga walang simbahan ay parami ng parami. Unchurched, ibig sabihin, hindi Katoliko, hindi Protestante, walang simbahan. Parami ng parami. It is the biggest religious group in America, ang sabi. Yung walang simbahan, walang commitment. Sinurvey po nila at parami ng parami ito. Gaano po tayo karaming sumisimba? Gaano pong karami sa mga kamag-anak natin ang nagsisimba at committed sa church? Pareho din po kaya sa Amerika? Na tayo'y sisimba at ang maiiwan natin sabihin, ipagdasal nyo na lang ako. Dalangin po ni Apostol Pablo ng tayong mga mananampalataya ay masidhi at may pagnanais para sa simbahan. Sabi ni Paul, at itong aking agenda, this is what I want and this is why I work. Para sa yung inaawit po natin kanina, yung dedication sa Panginoon, ay nagsasabing, ito ang sentro ng aking buhay. And I pray that in our hearts tayo pong lahat, sapagkat kung wala, kung hindi po, tingnan ninyo, pag tayong lahat ay nagtandaan na, kayong lahat na mga bata, ito lang sasabihin ko sa inyo, tatanda din kayo. At pag tumanda tayong lahat, at 50 years from now, wala na tayo rito sa church na ito, sino ang tumatayo? Ang kalapan ba ay binubuo ng mga taong nagsisimba? O mga taong nakaupo na lang taglinggo, Sunday, laundry day. At wala nang tao sa simbahan. Sa Europe po, maraming simbahan na nagsasara na. Kasi wala nang sumisimba. Ang sabi ni Paul, this is what I want and this is what I work for. Babasahin po natin ang Colossus 2, 1 at 7, 1 hanggang 7. At titingnan ho natin ang sinasabi ni Apostle Paul, this is what I want. Pagkatapos makikita nyo yan, and that is why I work. Samahan niyo po akong basahin. Basahin niyo pong matahimik habang binabasa ko. For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I am absent in the body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Sa 7 verses na ito, sinabi ho ni Apostle Paul, ito ang mga gusto ko, 5 things. 5 things that I want the church to be. And let us examine, are we that church? Ganun po ba tayo bilang church?
Paul's agenda. This is what I want. I want all to receive Jesus Christ. Sabi niya, just as you receive Jesus Christ. Mga kapatid, lahat po ba tayo rito? Tinanggap na natin ang Panginoon sa ating puso. Ang sabi ni Paul, I want you all to receive Jesus Christ. Ito po yung aspect ng evangelism ng church natin. Yun ang awit natin eh. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Nung kinakanta po ba natin kanina yon, was that true in your heart? Totoo bang natanggap na natin ang Panginoon? Panginoon lamang ang nakakikita ng ating puso. He is the judge. He is the sole witness kung totoo ang ating pagkakristyano. And I pray na yung Sunday after Sunday na magkakasama tayo rito, nai-encourage natin ang isa't isa at nai-engganyo natin na magbigay ng ating buhay sa ating Panginoon. As a church, let us seize every opportunity to present the gospel. We want to see people receiving Jesus Christ in their heart. Lahat ng opportunities gawin natin. Habang nagsasama-sama tayo sa hiyas, habang nasa opisina tayo, habang Monday to Friday, what are you doing? Anong ginagawa ko po natin para ang mga iba'y makarinig ng gospel? Ano-ano ang ginagawa ng church natin para abutin ang mga hindi nakakakilala sa Panginoon? We used to say, nung nag-G12 tayo, win souls, make disciples. Is that happening? Ang bawat isa po ba sa atin, yan pang nasa puso? I want you to, sabi ni Paul, I want all of you to receive Jesus Christ. Ngunit, receiving Jesus Christ, hindi po yun ang end, hindi po yun ang katapusan. Not only receiving Jesus Christ, but says, I want all of us to grow in the Word. Diyan na po mapasok ang discipleship. Therefore, ang church, ang primacy of God's Word in the church, ang pulpito po ba natin ay para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Ang ating po bang araw-araw na, o ang ating po bang linggo-linggo ay puno ng mga gawain para patibayin ang pagkakilala, ang paglalim sa pagkaalam sa salita ng Diyos? Ang mga SG po natin, lalo po bang lumalalim ang pananampalataya ng ating mga members sa SG? BSF, paulit-ulit ipinapakita, pinaflash. Are you okay ba sa iyo ito para mag-aral ka at makisama ka sa pag-aaral ng Bible sa BSF? Sunday school natin, nakakatuwa po. Kung gaano karami ang mga bata na inaalagaan natin at tinuturuan ng Bible. Yung ating weekly learning activity, na ihahayag ba doon? Tumitibay ba ang mga pananampalataya ng ating mga bata? Natututo ba sila sa salita ng Diyos? Lumalalim ba sila? Ang sabi sa verse 7, 7b, rooted and built up in Him and established in the faith just as you were taught. Ibig sabihin, nung naging mananampalataya na, tinuruan siya so that he will be rooted and established in the faith. Tapos ang sabi po sa, yun po, yung studying, learning, and deepening. Masaya na po ba kayo sa, alam niyo yung books of the Bible mula Genesis hanggang Revelation? Gusto niyo po bang mas malaman pa every book anong sinasabi nun?
Gusto niyo po bang malaman yung story of the Bible? Ano ba talaga istorya ng Bible? Magmula Genesis. Let us grow. Ang sabi, grow in the Word. Let this church be a church of people growing and deepening their knowledge of God's Word. Yung full knowledge and understanding of God's mystery. Ang ganda po ng pagkasabi sa verse 2 hanggang 3. To reach all the riches of full assurance of understanding and knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures and wisdom and knowledge. Anong ibig sabihin po nun? It means looking, having the knowledge of God's mystery. Alam na alam natin yung all the problems and solutions to the problems of life and death, sin, and forgiveness. Ganun pong, and Jesus, looking at Jesus, God's mystery. Bakit sinabing looking unto Jesus? He is the embodiment of truth and wisdom, si Jesus Christ. All the treasures of understanding are bound up in Christ. Ang sabi po nung binasa kong commentary, all the treasures of understanding are bound up in Christ. Man can understand himself and his word only in Christ Jesus. Any approach to understand the world apart from Christ leads us to false conclusions. Kung titingnan natin ang mundo sa salamin ng mundo, maliligaw tayo. Kung titingnan natin ang mundo, ang salamin ay salita ng Diyos, tama ang ating magiging buhay. That we will have the full knowledge of the mysteries of God. Yun ang prayer ni Apostle Paul. Jesus Christ is the one person who lived out the truth. Siya ang ating model of living the life that God wants us to be. Hindi natin kaya abutin yung perfection ni Jesus Christ, but through Him, tutulungan niya tayo. At kapag hindi na natin kaya, sa Kanya na tayo aasa. Looking unto Jesus. Are we all looking unto Jesus? Sabi po sa Romans 11:33 hanggang 36, oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments, and how inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor, or who has given a gift to Him that He might be repaid? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever and ever. Amen. First Corinthians 1:24. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Ang ating pong simbahan, isinesentro at pinipilit po nating nakasentro sa Panginoong Jesus. It's not about the leaders, it's not about the program, it's Jesus. Sabi rin ni Apostle Paul, I want all of us to mature. As a church, kapag ginagawa natin yung first two, we're on our way to maturity. And when he speaks about maturity, sa verses 6 and 7, sinabi niya, walking in Him, rooted and built up in Him, established in the faith, and overflowing in praise and worship. Walking in Him. Sa araw-araw, alam natin, kasama natin siya. Rooted and built up in Him. Hindi tayo matitinag dahil sa Kanya. Established in the faith. Hindi tayo pwedeng hilahin ng kung sino-sino sa kanilang mga pananampalataya. Overflowing in praise and worship. Positive. Laging mga positive ang confession.
Negative ka ba? May mga taong negative. Ang payo po sa akin ng isang psychiatrist, layuan ko na daw yung mga taong negative. Kakaunti na lang ang oras sa buhay ko, kailangan masaya na lang lagi. Kapag negative, ay pagpasensyahan na, iwanan na. Are you overflowing in praise and worship? Sabi pa niya, kasama sa agenda ni Paul para sa church, I want to see true love for one another. Being knit together in love, sabi pa, hearts encouraged. If there's love among us, then hearts are encouraged. Tayo ba ay nagiging source na encouragement? Ang bawat isa. Paul is happy to see that. Yun ang ibig sabihin niyang, I'm happy to see your good report. Ang sabi ni Apostle Paul. It means, nakikita ko maganda ang nangyayari sa inyo. You are a source of encouragement. Being knit together in love, which means, yung knit together, ako po ay merong pinag-aralan noong bata-bata pa ako, meron kaming knitting machine. Wala na hong ganun ngayon eh. Nagninit ng para sa mga sweater, sa mga panlamig, no? Knitting. Pag nag-knitting kayo, talagang masinsin ang na sinulid. Sama-sama, hindi mo basta-basta mapuputol. When we say we are knit together in love, yung merong assurance and confidence of the brotherly love. If I walk around this church, am I sure that I am loved? Or are there people smearing at my back? Are you covered and comforted? Or are you criticized or condemned? Is there anyone who feels alone? Who feels unloved? Is there anyone neglected? Then, yung being knit together in love is a challenge. Paul says, let your fellowship be characterized by love. Knit together in love. No boundary lines. Sasamahan ko lang yung mga kapwa ko, ganyan, whatever, anumang category. Ang gusto ko lamang kasama itong mga ito. No boundary lines. Yun ang knit together in love. Kahit sino, kahit anong background. Ang call sa atin sa Colossians is to live in the new humanity that we are. Full of mercy, full of generosity, full of forgiveness, and full of love. And that is what he means when he say, I want to see true love for one another. No differences. Hindi lang no boundaries, no differences. Walang nag-aaway, walang nagchichismis, walang nanlilibak. Kasama ako sa isang grupo dati ng mga hindi mga mananampalataya at isang ground rule sa kanila as an organization. Pag may ipinapakilala, ine-edify. Ine-edify. Lahat ng magaganda tungkol sa kanya ang sinasabi. Ang pinakamagaling na speaker, ang pinaka-pogi, naririto na po, palakpakan, and everybody applauds, no? Parang ini-encourage talaga ang bawat isa. Tayo magkakakampi, ang kaaway natin, ang dyablo. Huwag tayo ang magsiraan. Tayo po yung magtulungan. Maging generous tayo sa isa't isa. True love for one another. Ang lahat ng ito, maturity, firm in God's word,
yung love for one another, nakasentro po doon sa kalaban. At sinabi niya yan sa verse 4. I say this, sabi niya sa verse 4, in order that no one may delude you with plausible arguments. Alam ni Paul sa Colose, alam ni Paul na umiiral ang mga false religion, ang mga maling katuruan, at unti-unti kinukuha yung mga tao from Christianity to their faith. I say this, sabi niya, lahat ng ito sinasabi ko, I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. Ano ba yung delude? No one may delude you. Yung na made you believe, hindi naman pala totoo. People will tell you things that will make you believe and will make you doubt. Hindi naman totoo. That's delusion. That's a state of the mind. So sabi ko po sa pangatlong point, I want all of us to have the right mind. Huwag yung tayo naloloko o nai-impluwensya ng mga maling salita, maling turo. Kaya nga pagkasabi niya ng verse 4 na that you may not be deluded, and sabi niya, do what is right. Stick to what is good and stand firm in your faith. 5 bagay po ang gusto ni Apostle Paul para sa church. I want everybody to receive Jesus Christ. I want all of us to grow in the Word. I want all of us to mature. I want to see true love for one another. I want all of us to have the right mind. Believing something that is true. Yun hong last point na yon, having the right mind, believing na hindi tayo na-delude. Ang background po nun, ang sinasabi, sana wag kayong mawala sa simbahan nating ito. Dahil sa mga maling pag-iisip, maling damdamin. After saying that, ano yung agenda ni Paul? Sinasabi naman, therefore, this is what I do. Paul's agenda, ngayon, Paul's work. I struggle, sabi niya sa verse 1. This is my struggle, sabi niya. I want you to know how great a struggle I have for you. Sabi niya, I want, tapos ngayon, I work, I struggle. This is what I want, this is what I do. And this is what Paul says, I struggle, I strive, I do all I can, all efforts to win. Dahil nga po ang kalaban ni Apostol Pablo ay yung mga maling katuruan na umiiral sa Colossae. At ayaw niyang mawawala ang sinuman sa mga members ng church nila. I struggle. Pagtulong-tulungan po natin. Bantayan natin ang isa't isa. At huwag hahayaang sila ay mawawala sa ating kalagitnaan. Kasama rin po yung sa struggle na yan, yung striving in prayer. How else can you, yung struggle na yon, kasama yung striving in prayer. Gayahin po natin si Abraham, who bargained with the Lord. Paulit-ulit, Lord, sabi ng the Lord, gugunawin ko ang Gomorrah, Sodom and Gomorrah. Sabi ni Abraham, Lord, kung may 50 na mabubuting tao, wag nyo na pong gunawin. O sige, pag may 50, hindi ko gugunawin. Nung matatapos na, ay sandali Lord, pwede po ba 40? Kung may 40, wag nyo pong gunawin. O sige. Pag may 40, hindi ko gugunawin. Nung tatalikod na, Lord, 30 na lang po, 30. Huling tawad, 30. Okay, 30. Okay. At talagang malayo, Lord, 20.
Pag may 20, si Abraham nag-struggle. Lord, wag niyo pong gunawin. In prayer, si Jacob, hindi niya pinakawalan yung angel. I will not release you until you give me your blessing. Si Moses, he prayed and fasted for 40 days. Let us strive in prayer. Magsama-sama po tayo. And we continue to invite you on Wednesdays. Come and join us in prayer. Maring malayo, but please, 6 o'clock, Wednesday, pray with us. Let us pray. Bakit pa ayaw umatin ng prayer meeting? Tanong ko lang. Tayo. Muulan. Nakakatamad. Whatever. Let's examine ourselves. Are we striving in prayer? Tapos yung pangatlo dyan, concern and love for everyone. Alam niyo yung letter na ito? Sinulat ni Apostle Paul, hindi lang para sa Colossians, para sa mga taga-Laodicea at kahit sa mga taong hindi siya nakikilala. Sabi niya, I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face. Kayo na mga taga-Kolose, sila na mga taga-Laodicea at yung mga hindi nakakakilala sa akin, ipinapanalangin ko. Can you see yung universal concern ni Apostle Paul for everyone? Basta Christian, mahal ko. Pag nakakilala ba kayo ng kaopisina o bagong kakilala sa ibang lugar at alam mong Christian, nangingiti ka. At meron kang closeness agad sa kanya. Apostle Paul says, hindi lang kayo taga-Colossians, pati mga taga-Laodicea and all those who have not seen me. I love and edify all brothers. We are in the same team. Yung ginagawa ng mga ibang churches dito, yung mga ministerial fellowship, na experience ko na po pumunta sa iba't ibang ministerial fellowship and fellowship of pastors. May mga fellowship of pastors na talagang bilib na bilib ako. May pagmamahalan, may pagkakaisa. And sama-sama sa gawain. Ito po yung concern natin, hindi lang para sa atin. We're one whole universal church. Yung tagumpay ng ibang Christian church, tagumpay din natin. Last, si Apostle Paul, hindi lang siya yung nag-struggle, nagpe-pray, concerned. He is engaged, involved, and committed. Why did I say that? Sabi niya sa verse 5, though I am absent, yet I am with you. Sorry, hindi ako nakasimba, pero pinagpe-pray ko kayo. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Sorry, hindi ako nakakapunta dyan. Si Epaphras, ang pastor talaga ng Colossae, hindi si Apostle Paul. Dumalaw si Epaphras sa kanya, sa preso, sa Rome. Nung isulat ni Paul ito. At kinuwento ni Epaphras kay Paul, ano nangyayari sa Colossae. And therefore, sumulat siya from Rome in prison, sumulat siya. Engaged. Involved sa gawain. Committed. Wala ako dyan, sorry pero gusto ko talaga mag-church. Gusto ko talaga kayo makasama. Kaya lang sorry hindi ko maiwasan. Kailangan kong gawin to. Yung ganun ba? Hindi yung, tayo, Sunday, sama tayo, Boracay tayo. Tsaka na lang yung church. Tabi-tabi po. Wala po akong pinapatamaan. This is Paul's work. I struggle, I strive. Concerned ako for everyone. And I am involved and I am committed.
In closing, napakaganda po nung awit na Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. And I think ito po dapat ang nangyayari. Dito sa awit na yon, paulit-ulit, Jesus at the center of it all. Sa second stanza yata, Jesus be the center of our church. If He is the center of our life, of our church, then everything will go well. Ulitin ko po ang panawagan. Evangelism, discipleship, maturity will all be because Jesus is at the center. Hindi natin pwedeng pag-usapan ng discipleship and maturity kung wala si Jesus sa ating buhay. So Jesus at the center muna. Mamaya po, ito po ang ating awiting last song, Jesus be the center. And let's put emphasis dun sa prayer na Jesus be the center of our church. Meron po ako nakitang poem at ang sabi po ay ganito, "This is my church. It is composed of people just like me. It will be friendly if I am friendly. It will do great work if I work. It will make generous gifts to many causes if I am generous. I will bring others into its fellowship if I bring them. Its seats will be filled if I fill them. It will be a church of loyalty and love, of faith and service, if I who make it what it is am filled with this. Therefore, with God's help, I dedicate myself to the task of being all these things I want my church to be." Ang church natin ay magiging kung sino tayo. By God's grace and mercy, let us be the kind of people, the kind of members that would make this church go higher, go further, and be stronger.